Medyo horror lang, kwentong nakakatakot, kababalaghan at misteryo. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin na din ang notification bell para updated ka sa mga bagong istorya na parating. Magandang tanghali po sa inyo. Itago niyo po ako sa pangalang Jeffrey. Ang karanasan kong ito ay nangyari noong naa-addict pa po ako sa paglalaro ng Mobile Legends. Madalas na natutulog ako ng mga bandang 2:00 na ng madaling araw. Isang beses, abala ako noon sa paglalaro ng Mobile Legends. Napapamura pa ako dahil muntika ng matalo ang team namin. Humigit kumulang kalahating oras bago natapos ang laro namin at ang matapos ako sa paglalaro ay nagpasya akong lumabas ng aking silid. Nakaramdam kasi ako ng pagkaihi kung kaya natigil na muna ako sa paglalaro. Nang makalabas ako ng banyo ay napadako ang aking tingin sa bintana sa sala. Hindi kasi naisara yon at marahil ay nakalimutan ng aking ama. Nilapitan ko ang bintana at takmang isasara ko na sana nang matigilan ako. Napatingin ako sa labas ng bintana at nakita kong may nakatayo roon. Hindi ko naman maaninag ng gusto dahil madilim sa parting kinatatayuan nito. Biglang nanintig ang aking balahibo nang sa hindi ko inaasahan ay parang napatingin ito sa direksyon ko. Napatago naman ako sa kortina ng aming bintana. Hindi ko alam kung nakikita niya ako pero para makasiguradong hindi ako nito mahuli ay nagtago ako hanggang sa nag-iba ng direksyon ang kanyang tingin. Ilang minuto rin siyang nakatitig sa akin kung kaya napuna ko ang mga mata nito. Tila nagliliwanag yon dahil sa sinag na nagmumula sa buwan. Ilang saglit pa ay nagsimulang maglakad ang taong nakatayo sa parting yon. Tumalikod dito at sa isang kisap mata ko ay bigla na lamang itong nawala sa dilim. Nang dahil sa nangyari ay kinuwento ko ang nangyari sa aking ama. Matulog ka na kasi ng maaga. Nakakalaro mo ng Mobile Legends yan eh. Kung ano-ano nang nabubuong kwento sa utak mo. Nagalit pa noon sa akin si Papa dahil sa sinabi ko sa kanya. Isa pa pala, baka sa susunod aswangin ka na niyan. Para ka kasing aswang kung magpuyat dahil sa kakalaro mo. Matapos sabihin sa akin ni Papa ang bagay na yon, ay iniwanan niya ako naglalaro sa aming sala. Anak, alam mo bang may aswang raw na gumagala-gala tuwing gabi? Narinig kong kwento-kwento yun sa palengke. Saad ng aking ina habang kumakain kami sa aming hapagkainan. Pinagsabihan ko naman siyang huwag siyang maniniwala dahil wala namang aswang. Natatawa pa akong sabihin kay Mama na ilang beses na akong natutulog ng hating gabi ay wala naman akong naririnig o nakikitang aswang. Napailing na lamang si Mama sa aking sinabi at hindi na muling nagkwento tungkol sa mga narinig niyang kwento na mayroong aswang. Isang madaling araw, hindi ko mapigilan ang aking sarili sa paglalaro ng Mobile Legends dahil nga sunod-sunod na rin ang aking panalo. Abala ako sa paglalaro nang makarinig ako ng pag-alulong ng mga aso. Una ay hindi ko pinansin yon dahil madalas ko naman marinig ang pag-iingay ng mga ito. Subalit alam ko na mga oras na yon, nakakaiba ang kanilang pag-alulong. Tila nauulol ang mga yon na hindi ko maintindihan. Dumungaw ako sa bintana ng aking silid at nanlaki ang aking mga mata dahil sa aking nakita. Isang matandang babayang nakatayo sa harap ng aming bahay. Mahaba ang buhok nito at nanlilisik ang mga matang nakatingin sa aming pinto. May mga asong nakapalibot sa kanya, ngunit hindi siya nagawang lapitan ng mga ito. Tila natatakot ang mga asong lumapit sa kanya. Walang ano-ano'y unti-unting nagbago ang anyo ng matanda. Naging isang ganap na aso ito, ngunit triple ang laki sa ordinaryong aso. Mabilis ang paggalaw nito at hindi ko nasundan ang aking mga mata. Ngunit nakarinig ako ng kalabog sa bubong ng aking silid. Napatalokbong ako ng aking kumot at nanginginig sa takot habang nagmamatsyag sa aking paligid. Matapos ang ilang minuto ay nakarinig na lamang ako ng mga pagaspas ng pakpak. Naging tahimik ang paligid. Unti-unting nawala ang mga pag-alulong ng mga aso sa labas. Hindi na ako naglaro pa at natulog na lamang ako habang nakatalokbong pa rin ang kumot. Iniisip ko kasi na baka sumilip ito sa bintana ng aking silid at makita ko ang nakakatakot nitong mukha. Nang magising ako ay kinuwento ko kina Mama ang nangyari. Ramdam ko pa rin ang takot habang ikinukwento yon. Dahil sa nangyari sa akin ay napagpasyahan kong i-uninstall sa aking cellphone ang larong Mobile Legends. Dahil ayoko nang maranasan pa uli ang bagay na yon.